Hi guys! So, it's our day 6 here dito sa Bohol. At nandito kami ngayon sa aming third accommodation dito sa Meadowbrook Nook Oasis na located dito sa Dawis, Bohol. And we will be staying here for 9 days. Because we want to explore more here at Bohol. Experience calm and extreme activities. And of course, magmamotor kami! So, balik kami na lang ni Ann yung nandito since umuwi na sila mama kahapon. Pabalik ng Manila. Yan guys. So, recap lang tayo guys ng mga ginawa natin from day 2 to day 4 here at Panglao, Bohol. For day 2, we availed the Panglao tours sa page na ilalagay namin dito. Yan. And binili namin yung tri-cab for only 1,000 pesos. Good for 4 packs na siya guys. With driver na rin yan guys. Meron pa sila ibang sasakyan like car, may boat rental din sila, may mga activities yun guys. So check it out their page sa FB. So yung tour na to is good for 4 to 5 hours. So for our first destination dito sa ating Panglao tour, pumunta kami dito sa Panglao Church or mas kilala sa tawag na San Agustin Church. And malapit din dito sa Watchtower. We just pray and took a picture there since walang misa pagpunta namin. After that, pumunta naman kami sa Hinagdanan Cave. May entrance fee na 50 pesos and additional 75 pesos if gusto nyo mag-swimming. Hindi na kami nag-swimming. Maybe next time sa ibang araw natin since malapit lang tong accommodation natin sa Hinagdanan Cave. Free ang senior dito sa Hinagdanan Cave. Just present your senior ID. And also, mas okay kung meron kayong tour guide para mas ma-explain at ma-enjoy nyo yung tour dun sa Hinagdanan Cave. Anos Dixon? Anet? Johnson Weta. Bali yung cave na to, nag-feature siya ng stalagmites at saka stalagmite formations. And pagpasok niyo sa loob, makikita niyo yung clear lagoon na pwedeng pagliguan. May lalim ito na 10 to 20 meters deep. Sana ma-experience namin next time na guys. So papakita na lang namin if ever. And then, dumiretso na kami din sa Bohol Bee Farm. Kung saan, doon na kami nag-early lunch. Yeah. So while waiting pala din sa order namin, nag-serve din sila ng complimentary food na sliced bread and kamote chip na may malunggay spread. Malunggay spread guys, ang sarap. Bumili nga kami. Bumili kami for souvenir na rin, iuwi namin sa Manila. After namin kumain, dumaan naman kami sa souvenir shop ng Bohol Bee Farm to see yung mga product na ina-offer nila. Galing din sa farm nila. Habang nag-ikot kami din sa loob ng souvenir shop nila, nakita namin yung list ng mga item na bawal i-hand carry. Tulad ng mga liquid, mga spread, yun, bawal i-hand carry yun. Kailangan nyo naka-check-in. Then, for our last destination, pumunta na kami sa Oceanic Resort, formerly known as South Palms. Guys, kasi pinalitan daw nila yung name according to dun sa guide/driver namin na si Kuya Ryan. Since nagkakalituhan daw kasi yung South Palm tsaka South Farm. Halos 80% daw nung nandun sa area ng Panglao ay mga Korean. Kaya medyo nagkakalituhan sila sa South Farm and Palm. So, Oceanica na siya. Ngayon, dito sa Oceanica Resort, pwede kayong kumain din sa kanilang restaurant or sa bar. And na-enjoy namin yung nakaka-relax na tanawin ng beach na habang naglalakad ka sa ilalim ng mga palm trees. After namin doon, bumalik na kami sa aming hotel. Thanks to Kuya Ryan na aming naging driver/tour guide for that day. Ayun guys, tinuruan din siya ni Ryan na mag-tricab. Ibang-iba rin siya sa pagmumotor. Pero at least na-experience natin kahit saglit lang. So day 3, lumipat na kami sa aming hotel dito sa Blue Ocean Beachfront Hotel. Pagtapos namin mag-check out sa Basa, which is pool front view, tatry naman natin ngayon yung beachfront view guys. So yung kinuha namin is good for 4 person
pero pwede naman din kayong magdagdag additional fee per person. Itong Blue Ocean Bohol Beachfront, located to along sa Alona Beach lang din. Sa dulong part. Sa dulong part. Ang pinaganda nito, malapit din siya sa 7-Eleven. Tapos yung harap mismo nung resort na nakuha namin, itong accommodation, din nag-pick up yung mga nag-island hopping sa diving, yung mga boat. You can book this hotel pala sa Klook and use our code na Marken and Klook para makakuha kayo ng discount. Up to 5 times nyo siya pwedeng magamit per account. Pwede nyo siya magamit sa activities and hotels. Yan. Pwede nyo, pag na-max na kayo, pwede nyo gamitin na yung sa kaibigan nyo or sa parents other or sa accounts. family nyo. To use our code, guys. If ever man mag-change yung code namin sa baba. I-update namin siya sa description box. So, day 4 na tayo, guys. Ang ginawa namin is island hopping. We availed din the tour sa Panglao Motorbike / Car Rental and Tour Services. And FB page nila, guys. And nag-avail kami ng private boat since 4 naman kami. So, it cost 2,500. And sa boat pa lang yun, guys, may additional na 300 for the snorkeling. Kung gusto nyo na mag-snorkeling, guys. Pero recommended na mag-snorkeling kayo sa Balikasag yun, guys. Per person. Per person. So, pag may gear naman kayo, you can use that. But if not, you can rent for 150 each. Ayun, guys. So, yun nga, pagkasakay namin ng boat, una namin pinuntahan is yung area kung saan nagaganap yung dolphin watching. First time lang din namin makakita na dolphin na nagsiswim and jump out of the water. Oo, guys, ang ganda. Kahit nasaglit lang siya. Hindi namin sure kung mabivisualize siya sa video, pero if not, mas ma-appreciate niyo siya kapag nakita niyo in person. Yes, guys. Then, after nga ng dolphin watching, pumunta na kami sa Balikasag Island. Dito naman, dito na natin surrender yung resibo natin for snorkeling. And lilipat tayo ng small boat para sa ating snorkeling. Doon, mag-fish feeding or fish watching tayo. And turtle watching. And turtle watching. Bali, meron lang 30 minutes sa fish watching and turtle watching. So, nag-accumulate kami ng 1 hour para dito sa activity na to. Ayun, kung may dala kayong GoPro na sarili. May rental pala doon, Adi. Kung wala naman kayong GoPro. Kung gusto nyo i-save yung memories na ginawa nyo dito sa island hopping, dito sa snorkeling. I think nasa 1K to 2K yung rental ng GoPro nila doon. And then, after namin, syempre, kumain muna kami saglit dun sa area. Marami siyang bilihan. And guys, maraming mga nag-aalok-alok. So, be prepared lang. Pwede nyo naman tanggihan. Sabihin nyo, nakabili na kayo kahapon. Nakabili kasi hindi kayo tatantalan pag sinagot nyo, ganyan. Though, naunawaan naman natin is business naman din nila yun, dun sila kumikita, ganyan. I-approach lang din natin ng maayos. And then kumain nga kami, ayan. Masarap na yung food nila, guys, medyo pricey lang. Syempre, nandun sila sa kalagitnaan at dagat, mahirap mag-supply ng food. So, reasonable naman din siguro yun. Pag-price nila. At saka minsanan lang din naman sa, kapag nag-tutor tayo. Saka pwede naman kayong magbaon if ever, ever. Free naman yung mga tables doon. And after namin doon, yun na yung pinakahuling pinuntahan, sarado nga yung Virgin Island. O yun, guys, sayang. Dahil inaayos pa nila dahil sa vandalism. Ayusin na nila within 6 to 1 year pa ata. Sayang. So, natagal-tagal pa. Sa mga makakapanood nito, after 1 year, balitaan nila lang kami kung naibalik na yung pag-visit din sa Virgin Island. So ayun, we are happy na nag-enjoy kami. Hindi lang kami, kundi yung parents namin sa mga activities na ginawa namin. So they deserve din naman na ma-experience yung mga ganitong activities. Natin. Ayun, nakakatawa. So on our day 5 years sa Panglao Bohol, bali nag-chill na lang kami. Free time and a little swimming and walk along Alona Beach. Since gabi pa yung flight back ng parents namin and maiwan muna kami dito. And guys, medyo hinabaan namin yung days for our parents tour since may senior kami and para hindi siya masiksik, unlike kapag nagta-travel kami. Siksik. Yung ibang tour doon, pwede nyo gawin in 1 day. Kunwari, countryside plus Panglao tour or kaya yun. Or yung island hopping tapos countryside or island hopping plus Panglao tour.
Yun, magagawa nyo siya in 2 to 3 days. Since meron nga kami kasamang parents, gusto namin ma-enjoy nila as well as mapahinga rin yung body nila after the tour. So, after namin mag-lunch, pumatak na yung alas 3 ng hapon. Hinatid na namin sila sa airport para sa kanilang flight to Manila. And lumipat pa kami dito guys sa next namin accommodation. Sa third accommodation nga natin, sa Perubrook, dito located sa Dawis, Bohol. So, dito para sa third accommodation namin, medyo natuwa kami. Halos kumpleto na yung utensils dito. Ilulutuin nyo na rin yung kailangan nyong dalhin. Tsaka mga gamit. Kasi Airbnb guys, usually more on ano sila, homestay, ganyan. If you are staying longer, recommended yung mga ganitong Airbnb. And okay rin naman siya for short term kapag budget talaga tayo guys. Tama. And as for the hotels na tinuloyan namin, gagawin ko na rin siguro ng separate videos. Since itong susunod na araw, may isa pa kaming pupuntahan. Birthday na ni Daddy. Birthday. Happy birthday. Thank you. Guys. Ayan. So, gagawin ko ng separate video. Lalagay natin yung mga pricing and comparison nitong mga accommodation na ito. Para sa mga preference na iba't ibang tourists or sa mga future travelers na pupunta dito sa Bohol. So, this is it for this vlog. We will update you again dito sa remaining 9 days namin na stay dito sa Bohol. See you on our next vlog. Bye-bye! Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Happy tripping! Happy tripping guys! Bye-bye!